Kabababa lamang ni Isme mula sa tricycle na sinakyan niya galing palengke. Inutusan kasi siya ng kanyang ina na bumili ng kanilang paninda dahil ubos na. Sila na lamang ng kanyang ina ang magkasamang namumuhay dahil namatay ang kanyang ama sa isang aksidente. Construction worker ang ama niya, nasa kasamaang palad ay nadisgrasya dahil nahulugan ng mga kahoy. Hindi na sila nagsampa pa ng kaso dahil na rin walang mangyayari. Wala kasi silang sapat na perang panggastos para sa kaso. Kaya naman binayaran na lang sila ng may-ari ng pinagtatrabahuhan ng ama niya. Kaya yon ang ginagamit nila sa pang-araw-araw na pangangailangan bukod sa mayroon din silang maliit na tindahan sa Tiangge. Nasa labas pa lang ng bakuran si Isme nang marinig niya ang boses ng kanyang ina na parang may kaaway. Halos manlaki ang mata niya nang makita na itinulak ng lalaki ang kanyang ina. Ma! Hoy lalaki, anong ginawa mo sa mama ko ha? Bakit mo siya tinulak? Ma, ayos ka lang ba? Wala bang masakit sa'yo? Isme, mali ang nakita mo. Hindi naman ako tinulak ni Isko eh. Natalisod lang ako kaya nadapa ako. Ma, anong natalisod? Hindi ako bulag para hindi makita ang ginawa ng lalaking yan. At lalong mas hindi malabo ang mga mata ko. Huwag niyo na ipagtanggol ang lalaking yan, ma. At bakit ba yan naririto? Anong ginagawa niyan dito? Tumahimik ka na, Isme. Hindi talaga ako tinulak ni Isko. Isko, umalis ka na muna ha. Mag-uusap lang kami ng anak ko. Saka na tayo mag-usap. Napadaan lang si Isko rito. Hindi na ako babalik dito. Hindi na tayo mag-uusap, Linda. Isko naman, huwag kang ganyan. Ibibigay ko naman sa'yo ang hinihingi mo. Wala pa kasi akong hawak na pera dito eh. Mag-usap tayo ng maayos. Anong pera sinasabi mo, ma? Nagbibigay ka sa lalaking yan ng pera? Teka, sandali, totoo ba ang mga chismis ng kapitbahay natin na meron kayong relasyon ni Isko? Pwede ba, Isme, huwag ka munang magulo dyan? Pumasok ka na sa loob ng bahay. Aalis na ako. Wala naman pala akong mapapala sa'yo ngayon, Linda. At isa pa, hindi pa pala alam ng anak mo na may relasyon tayo. Hoy Isko! Ang kapal na mukha mo na pagsabihan ng mama ko na wala kang mapapala sa kanya. Bakit? Dahil ba sa wala kang pera na makukuha sa kanya ngayon? Ang laki ng katawan mo, bakit hindi ka magbanat ng buto? Kalalaki mong tao, batugang ka. Mahiya ka naman, Isko. Yung perang hinuhot-hot mo sa mama ko, pera yun ng papa ko. Nakakadiri kayong dalawa. At ikaw, ma, pumatol ka talaga sa bata. Mama naman, hindi ka ba nag-iisip ng tama? Isme, pwede ba huwag kang makialam sa amin? At huwag mong pagsasabihan si Isko ng ganyan. Papalitan naman niya ang pera na pinapahiram ko sa kanya. Kaya huwag ka nang makialam. Pinapalala mo lang ang away namin. Saka oo, may relasyon kaming dalawa. Hindi mo ako masisisi, Isme, kung nakipagrelasyon ako sa kanya. Ma, naririnig mo ba ang sinasabi mo, ha? Anak mo ko. May karapatan akong makialam sa inyo lalo na kung pineperahan ka lang ng Isko na yan. Sa dinami-dami ng lalaki, bakit yan pa napili mo? Naubod ng tamad. Walang ginagawa sa buhay at bisyo lang ang alam. Uy Isme, dahan-dahan ka sa pananalita mo ha. Ano naman sa'yo kung tamad ako? Sisihin mong ina mo dahil ang sabi niya sa akin, wag na ako magtrabaho. Siya na ang bahala sa lahat ng gusto ko. Kaya wag akong sisihin mo. Kaalam mo kung sino ka? Ano ba pinagmamalaki mo? Kung hindi ka lang babae, sinuntok ko na yung bunganga mo. Gago ka pala eh. Pinagmamalaki mo pa ngayon na tamad ka? Ay wow! Sinabi lang ni mama na huwag ka magtrabaho, sinunod mo naman. Kapal ng mukha mo, makapal pa sa libro. Magbanat ka naman ang buto mo, oy. Kung kaya mong bilugin ang ulo ng mama ko, pwes ako hindi. Alam nating pareho na hindi ka talaga seryoso sa mama ko. Pera lang ang habol mo sa kanya. Akala mo ba porkit lalaki ka matatakot na ako sa'yo? Sige, saktan mo ako para malaman ko kung anong kaya kong gawin. Baka isang piti ko lang ng daliri ko mangisay ka. Tama na sabi, Isme. Naririnig mo ba ako? Ang sabi ko, tumigil ka na. Paano niyo nagawa sa akin ang maglihim, ma? Wala na ba kayong kahihiyan dyan sa katawan niyo? Manaman, matanda na kayo para kay Isko. Mahiya ka naman kahit konti. Nakakahiya ka. Hindi nakapalag si Isme nang bigla na lang siyang sampalin ng ina. Ito ang unang beses na pinagbuhatan siya ng kamay at dahil lang yon sa lalaki.
Namumula ang mga mata ni Isme na tumingin sa kanyang ina. Hindi siya makapaniwala. Galit ang kanyang ina nang harapin niya ito. Agad naman siya nitong dinuro. Itahimik mo yung bunganga mo na yan, Isme! Kanina ka pa, ha? Oo, anak kita, pero labas ka na sa usapan namin ni Isko. Nakita mo na ang ginawa mo, umalis na si Isko na hindi man lang nagpaalam sa akin. Nahihiya ako sa ginawa mo. Pinamukha mo sa kanya na mukha siyang pera. Oo, ma. Labas ako sa usapan niyo. Pero pagdating sa pera ni Papa, pwede ako makialam. Tayo lang dapat ang nakikinabang sa pera, hindi yung ibang tao na alam mong pineperahan ka lang. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Sa mga kapitbahay natin? Buong akala ko hindi totoo ang chismis, pinagtatanggol pa kita sa lahat. Yun naman pala, totoo talaga. Halos lahat ng mga kapitbahay pinandidirihan ka. Ang kahihiyan mo ay kahihiyan ko rin, Mama. Wala akong pakialam sa mga sasabihin ng iba. Ang mahalaga sa akin ay nagmamahal ako. Nagmamahalan kami ni Isko. Kaya ikaw, huwag ka nang makialam pa. Hindi ako dapat mahiya sa ginagawa ko dahil wala silang ambag sa buhay ko. Mga naiinggit lang ang mga kapitbahay natin sa akin. Kaya nila ako pinagkukwentuhan. Hindi ka naman siguro bulag, Ma. Gaano ka nakakasiguro na mahal ka nga ni Isko? Pareho ba kayo nang nararamdaman sa isa't isa, ha? Mahiya ka naman, Ma. Parang anak mo na si Isko. Pumatol ka sa mas bata sa'yo. Matatanggap ko pa kung kaidaran mo eh. Pero yung matanda lang sa akin ng ilang taon at mas bata sa'yo eh, hindi ko matatanggap. Simula ngayon, ayoko nang makita ang lalaki na yon, Ma. Huwag mo akong pangunahang magdesisyon, Isme. Hindi hadlang ang edad para sa mga taong nagmamahalan. Pabayaan mo na lang ako. Mahal ko si Isko at hindi magbabago yon. Eh ako, Ma, ano ba ako sa'yo? Hindi mo ba ako mahal? Alam mo, Ma, napapagod na ako sa lahat. Pilit ko lang kinakaya. Hiyang-hiya ako sa lahat sa tuwing lalabas ako ng bahay. Ikaw ang pinag-uusapan. Pakiramdam ko nga para ako isang hangin sa paningin mo eh. Kailangan ko din kayo, Ma. Kailangan ko din ang atensyon mo. Mahiya naman kayo, nandidiri ako sa inyo. Mandiri ka na sa akin, Isme, pero wala akong pakialam. Hindi na magbabago ang isip ko. Wala kang alam kung papaano ako napapasaya ni Isko simula nang mamatay ang papa mo. Pakiramdam ko mamamatay ako sa lungkot, Isme. Pero nagkaroon ng kulay ang buhay ko nang makilala ko si Isko. Masaya ako kay Isko, kaya hayaan mo na lang ako. Ibig sabihin, hindi ka masaya na kasama ako? Nandito naman ako, Ma. Kulang pa ba ako sa'yo para maging masaya ka? Nakaramdam din ako ng lungkot simula nang mawala si Papa. Pero kinaya ko dahil alam kong nariyan ka pa. Meron pa akong ikaw na makakasama. Ikaw ang naging lakas ko nang mawala si Papa, Ma. Sana nga hindi na lang nawala si Papa para hindi ka nagkakaganyan. Ano na lang ba ako para sa'yo, Ma? Sana ay maintindihan mo ako, Isme. Maiintindihan mo rin ako pagdating ng panahon kapag makapag-asawa ka na. Umiiyak na pumasok si Isme sa loob ng bahay. Hindi siya makapaniwala na ganon ang sinabi ng ina. Talagang nabulag na ng maling pag-ibig ang kanyang ina. Wala namang kaso sa kanya kung mag-aasawa ulit ito, basta baka edaran, hindi yung bata pa at ubod ng tamad. Gustong-gustong barangin ni Isme si Isko para turuan ng leksyon, pero sumagi sa isip niya na kasalanan sa Diyos ang gagawin niya. Walang magagawang tama ang paggawa ng masama. Magdudulot lang yun sa kanila ng problema. Nakaramdam ng gutom si Isme kaya lumabas siya ng kwarto at pumunta sa kusina. Naroon ang ina niya, wala silang naging imik ang dalawa, hanggang sa nagsalita ito. Umaasa ako na maiintindihan mo ko, Isme. Naiintindihan kita, Ma, pero yung sinasabi ko sa'yo ay hindi mo naiintindihan. Tama bang hindi mo pagtrabahuhin si Isko? Hindi naman kayo ganyan dati nung hindi mo pa nakikilala ang lalaki na yun, ah. Hindi kayo nababagay. Oo, alam kong pangit tingnan na makipagrelasyon ako sa kanya, pero mahal ko siya, Isme. Mabait si Isko, sana ibigyan mo siya ng pagkakataon na maipakita sa'yo na hindi niya ako niloloko. At sana'y matanggap mo siya. Pasensya na, Ma, pero hindi ko siya matatanggap. Hindi ko alam kung saan napunta ang utak niyo at nagkaganyan ka dahil lang sa lalaki. Nawala na tuloy ako ng gana kumain. Kung kailan ka tumanda saka ka nagkaganyan. Hindi na tinapos ni Isme ang kinakain dahil naiinis na naman siya sa kanyang ina. Pumasok siya ulit sa kwarto. Maya-maya ay naisipan niyang maglakad-lakad muna.
Wala na roon ang kanyang ina nang lumabas siya sa kwarto. Naisip niyang baka may pinuntahan ito. Sinara ni Isme ang tindahan nila at dinala ang susi. Hindi niya alam kung saan pupunta. Bawat madaanan niyang mga tao ay hindi nakatakas sa pandinig niya ang bulungan tungkol sa kanyang ina at kay Isko. Isinawalang bahala niya na lang yun at nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa dinala siya ng mga paa niya sa simbahan. Kaya naman pumasok siya roon at nagdasal sa Diyos. Diyos ko, alam kong naririnig mo ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa mama ko. Tulungan mo po ako, Panginoon, na maging malinaw sa isipan niya ang mga sinasabi ko. Naway maisip niya ang mga kamalian niya. Gusto ko na pong bumalik sa dati ang mama ko. Palagi mo po akong gabayan at ang mama ko sa tamang landas. Ang lahat ng ito ay dinadalangin ko sa iyo, Panginoon. Amen. Isme, ikaw ba yan? Sabi ko na nga ba ikaw yan eh. Kumusta? Ang tagal mong hindi nakapunta sa pinagtatrabahuhan ko ah. Oy Marta, ikaw pala. Nandito ka din sa simbahan. Naku, pasensya na, masyado kasi akong abala sa bahay eh. Oo, napadaan lang ako eh. Namiss ko na kasi ang pumasok sa simbahan at magdasal sa Diyos. Minsan na nga lang ako makapunta rito dahil busy din ako. Alam mo, mura na ang bilihin sa pinagtatrabahuhan ko. Bumisita ka doon kapag may time ka ha. Eto, gusto ko sana mag-relax kahit saan dahil naiinis pa ako sa bahay. Ganun ba? Aba maganda yun ah, para naman marami akong mabili. Hayaan mo kapag naubos na ang supply namin bibili ko sa inyo. Sige, aasahan ko yan ah. Wala ka bang ibang gagawin? Gusto mo ba nang makakausap? Handa akong makinig sa mga sasabihin mo. Halata sa mukha mong may problema ka eh. Salamat Marta. Siguro nga kailangan ko nang makakausap. Nahalata mo pala sa mukha ko. Tama ka, may problema ako sa bahay. Tara sa boarding house ko, doon tayo tumambay at magkwentuhan. Alam mo Isme, minsan kailangan natin ng makakausap lalo na kapag may problema. Pangit kaya yung sinasarili natin ang problema. Oy, baka isipin mo gusto ko lang makimarites sa'yo ah. Hindi ko naman naisip yun. Pero sumagi sa isip ko na baka makikimarites ka lang talaga. Sira, hindi ah. Naisip ko lang na baka meron ako maipayo sa'yo na pwedeng makatulong. At para na rin mabawasan ang dinadala mong bigat sa dibdib mo. O siya, tara na Isme. Doon na lang tayo magkwentuhan sa boarding house ko habang nagkakape. Sabay na naglakad ang dalawang magkaibigan papunta sa boarding house ni Marta. Si Marta ay nakilala ni Isme sa isang pamilihan. Isa kasi siyang cashier doon at dahil palaging doon si Isme bumibili ay hindi nila maiwasan ang magkwentuhan kahit hindi pa sila gaanong magkakilala. Hanggang sa nagkaroon sila ng tiwala sa isa't isa at naging magkaibigan. Si Marta ay isa lamang dayo sa lugar nila Isme. Taga-probinsya kasi si Marta dahil sa hirap ng buhay doon at walang mapagkakitaan. Kaya naman lumuwas ng bayan si Marta para sa trabaho at madali lang siyang natanggap dahil meron siyang pinag-aralan. Dito pala ang boarding house mo. Magkano buwanan mo dito? Mura lang, nasa 2,000 kasama na ang ilaw, tubig. Ay, teka, kumain ka na ba? Ha? 2,000? Tapos ganito kaliit ang space? Ang mahal naman, tapos mura lang sa'yo yun? Hindi pa ako kumain eh. Hoy, marinig ka ng may-ari. Sige, magluluto lang ako saglit ng ulam ha. Magkape ka muna dyan. Alam mo, kung pwede lang nga na doon ka tumira sa amin papayag ako. Kaso baka maingayin ka sa amin ni Mama. Hindi maiwasan na magtalo kami nun. Pasensya ka na ha, naistorbo pa kita. At mababawasan ko pa ang stock mo na pagkain. Naku Isme, wag mong isipin yun. Maayos naman ako rito. Saka yung mama mo ba ang problema mo ngayon? Anong nangyari? Ikaw talaga, walang problema sa akin kung mabawasan ang stock ko. Mahabang kwento, Marta. Saka naiinis ako kapag naiisip ko kanina ang sagutan naming dalawa. Saka alam mo, nasaktan ako ni Mama kanina. Ang sakit nga ng pisngi ko dahil sa sampal. Mahabang kwento? Di, paiksiin mo. Hala, sinampal ka ng mama mo? Kaya pala napansin ko ang pamumula ng pisngi mo kanina. Bakit ba kayo nagkasagutan at nauwi pa sa sakitan? Kanina kasi, maaga pa lang inutusan na niya akong mamalengke. Sumunod naman ako syempre. Tapos pag uwi ko nakita ko may kausap si mama na lalaki. Biglang uminit ang ulo ko dahil ang lalaki na kasama niya, napapabalitang nobyo niya.
Tapos ang masama pa dun, tinulak siya ng lalaki kaya napasalampak siya sa lupa. Tapos ang nakakabwisit pa, sinabi ni Mama na hindi daw siya tinulak ni Isko. Kitang-kita kaya ng dalawa kong mata. Walang hiya naman pala yung lalaki na yun eh. Ilang taon na ba ang mama mo? At saka yung nobyo niya. Ay nako, kung ako nasa kalagayan mo, baka nabugbog ko na yung lalaki. Hindi ka maniniwala sa sasabihin ko, Marta. 55 na ang edad ni Mama at si Isko naman ay 29 lang. Parang anak niya na nga yun eh. Nagalit ako sa ginawa ng lalaki na yun kay Mama at ang pagkakaalam ko talaga hindi totoo ang chismis sa kanila. Inamin ni Mama sa akin na meron nga talaga silang relasyon. Grabe naman pala, parang ate ka na nga ng Isko na yun kung ganun. Bakit pumatol ang mama mo sa hindi niya kaidaran? Alam mo, Isme, isa lang ang masasabi ko. Pineperahan lang ng lalaking yun ang mama mo. Sa tingin ko lang naman Tama tayo ng iniisip, Marta. Yan din ang sabi ko kay Mama eh. Kaso ayaw maniwala, pinagsalitaan ko ng masama si Isko kaya ayun, sinampal ako ni Mama. Gusto ko nga barangin eh. Saka ipinagtanggol niya pa si Isko sa harapan ko mismo. Alam mo Isme, ang mabuti pa, hayaan mo na lang ang mama mo sa gusto niya. Tutal naman ay hindi ka nagkulang sa paalala sa kanya kung ano ang kahihinatnan ng desisyon niya. Hayaan mo siyang matuto sa sarili niyang pagkakamali. Hanggat hindi nasasaktan ng tao, hindi yun matututo. Saka nabanggit mo ang barang. Marunong ka nun? Tama ka, Marta. Pagod na din ako magsalita pa eh. Nasasayang lang ang laway ko. Saka matanda na si Mama para pagsabihan ko pa. May lahi kasi kami ng mambabarang pero huwag ka matakot sa akin. Hindi kami katulad ng iba na ginagamit ang kakayahan para manakit ng tao o di kaya mamerwisyo. Eto luto na ang ulam, kumain na tayo. Pasensya ka na Isme yan lang ang ulam ko, piniritong isda. Gusto ko din matutunan ng barang na yan. Ito naman parang dyan Kahit kape lang ang ulam natin ayos lang sa akin. Salamat Marta kahit papano nabawasan ang problema ko. Saka wag mo nang pangarapin ng mambarang, masakit sa ulo ang Latin. Wag na lang, baka mamaya mabaliw pa ako. Pero ano ba ang kakayahan ng isang mambabarang, Isme? Nagamit mo na ba ang pagiging mambabarang mo? Marami ang kakayahan ng isang mambabarang. Kaya naming maminsala ng tao lalo na kapag may kaaway kami na gusto naming gantihan. Binibigyan namin ng sakit sa katawan kapag hindi naagapan na maipagamot mamamatay sila. Latin na orasyon lang ang ginagamit. Tapos may mga sugo kami ng mga insekto. Saka hindi ko pa nagagamit ang pagiging mambabarang ko. Wala naman akong paggagamitan nun. Anong mga insekto? Pasensya na kung matanong ako. Wala kasi akong alam Kahit anong mga insekto, saka nauutusan namin silang pumasok sa loob ng katawan ng tao. Nakakatakot naman pala. Saglit lang Isme Sasagutin ko lang tong tawag ni Mama, baka importante kasi. Sige Marta, baka nga importante yan. Tahimik na kumakain si Isme habang pasulyap-sulyap sa kaibigan. Maya-maya pa ay bumalik na si Marta at sabay na silang kumain. Nang matapos na silang kumain, si Isme na ang nagpresenta na maghugas ng pinagkainan. Nang matapos siya ay hinanap niya ang kaibigan. Nakita niya itong lumabas ng kwarto na may dalang bag. Saan ka pupunta Marta? Bakit may dala kang bag? Ay oo nga pala, hindi ko nasabi sa'yo. Uuwi muna ako sa amin. Si Mama yung tumawag kanina. Ang sabi niya umuwi na muna ako dahil magdidiwang sila ng kaarawan ni Papa. Kailangan daw kumpleto kami. Ganun ba? Ngayon na ba ang alis mo? Oo pero dadaan muna ako sa pinagtatrabahuhan ko para magpaalam. Saka mas mabuti na nga yun na makauwi ako dahil minsan na lang ako makabisita sa magulang ko. Gusto mo ba sumama? Ha? Pwede ba? Para na rin makapag-relax ako kahit ilang araw. Oo naman, pwedeng-pwede ka sumama. Welcome ka sa lugar ko. Saka ipakikilala na rin kita sa magulang ko. Alam mo, maganda ron. Tiyak akong mawiwili ka at malilimutan mo ang problema mo. Sige Marta, sasama ako sa'yo. Pero uuwi muna ako para kumuha ng mga gamit at magpapaalam ako kay Mama. Baka hindi ka payagan ng Mama mo. Saka baka tumagal tayo doon ng 1 linggo ha. Magdala ka ng damit, yung marami na agad. Oo, magdadala ako. Saka papayag yun Ayaw niya pa nun, palagi silang magkikita ni Isko sa bahay. Saan nga pala tayo magkikita? Oo nga Doon na lang kita hintayin sa pinagtatrabahuhan ko. Huwag ka lang magtatagal ha, baka maiwan tayo ng bus na sasakyan natin.
Sasakay na sana si Ismi ng tricycle nang mapahinto siya saglit. Nakita niya kasi si Isko na may kasamang babae. Nakalingkis ang babae na parang linta sa braso ni Isko. Bigla na lang kumulo ang dugo ni Isme at pinuntahan si Isko. Isme, saan ka pupunta? Nakita ko si Isko, Marta. Meron siyang kasama na babae. Sabi ko na nga ba, niloloko niya lang si Mama. Teka, sigurado ka ba? Anong gagawin mo? Eh di ano pa, susugurin ng walang yang Isko na yon? Naku, nang gigigil talaga ako. Pumasok sila kung saan pumasok si Isko at ang babae na kasama ng binata. Doon nila nakita na masayang kumakain ang dalawa at nagsusubuan pa. Hindi na napigilan pa ni Isme ang galit. Wala siyang pakialam kung marami ang tao sa paligid nila. Masarap ba magsubuan, Isko? Bilib din naman ako sa'yo, no? Ang tindi mo mang babae. Saan ka kumukuha ng kakapalan ng mukha mo? Isme, anong ginagawa mo dito? Kung gagawa ka lang ng gulo dito, umalis ka na ha? Ako dapat ang magtanong niyan sa'yo. Anong ginagawa mo rito at talagang may kasama ka pang babae? Ano yan, bago mong biktima na peperahan mo? Tumigil ka, Isme. Huwag mo akong ipahiya sa mga tao. Makakatikim ka talaga sa akin. Aba, may hiya ka pa pala sa katawan mo. Akala ko wala na dahil sa kakapalan ng pagmumukha mo. Bakit, Isko? Takot ka bang malaman ng lahat kung anong klaseng tao ka? At talagang matatanda na may pera ang type mo. Halos nanay mo na nga yung kasama mo eh. Kapag hindi ka tumigil sa kangangawa mo, Isme, makakatikim ka na sa akin. Umalis ka na't huwag mo nang sirain ang araw ko. Hindi ako natatakot sa yung gago ka. Isa kang manloloko. Pineperahan mo lang ang mama ko. Nagsawa ka na ba sa mama ko kaya naghanap ka na agad ng iba? O baka naman wala ka nang nakukuhang pera sa kanya kaya ito ka ngayon may bagong mapeperahan. Isme, tama na yan. Marami ng tao ang nakikiusyoso sa inyo. Sa ibang araw na lang kayo magtalo. Hindi, Marta, hayaan mo lang ako. Hindi pa ako tapos sa gagong to. Huwag akong sisihin mo sa lahat. Yan nanay mo, sisihin mo. Kasalanan ko ba na uumaling sa akin yan nanay mo? Ang kapal ng mukha mo. Alam mo, nakakaawa ka. Sa laki ng katawan mo, umaasa ka lang sa pera ng babaeng niloloko mo. Yan lang ba ang alam mong gawin, ang manloko ng mga babae? Sana ikarmahin ka balang araw. Biglang inaway ng kasamang babae si Isko. Kaya naman hinila na ni Marta si Isme palabas ng restaurant. Galit na galit si Isme at gusto niyang magwala hanggang sa naghiwalay sila ng daan ni Marta. Dumiretso na si Isme sa kanilang bahay. Sumakay siya ng tricycle para mapabilis ang pag-uwi niya. Pagkarating niya ng bahay ay pumasok na siya at dumiretso sa kwarto para magligpit ng gamit. Saan ka galing? Bakit nakasarado ang tindahan? Bakit nagbabalot ka ng mga damit mo? Hoy Isme, kinakausap kita. Pumunta ako sa kaibigan ko. Nagpahangin. Siya nga pala, aalis muna ako. Sasama ako sa kaibigan ko sa lugar nila. Sinara ko ang tindahan dahil baka maubos na naman ang laman. Siguro binibigay mo rin kay Isko ang laman ng tindahan natin. Aalis ka? Bakit ka naman aalis? Dahil ba sa nagawa ko sa'yo? Saka pwede ba wag mo nang pag-initan si Isko? Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo ah. Hindi po yun ang dahilan. Gusto ko lang makapag-isip ng maayos. Ayaw mo nun ma? Malayang makakapunta dito si Isko habang wala ako? Ano pong gusto mong gawin ko? Makipagplastikan sa kanya at kunwari tuwan-tuwa ako sa Isko na yon? Kilala niyo ko. Prangka akong tao ma. Kapag ayoko sa tao, ayoko talaga. Aalis na ho ako. Saka alam mo, nakita ko yung magaling na Isko kanina, may kasamang babae. Ayun, inaway ko at pinahiya. Bahala ka kung maniniwala ka o hindi. Hindi yun magagawa ni Isko. Baka gumagawa ka lang ng dahilan para mag-away kami. Hindi pa kami nagkakaayos tapos eto na naman ang balita mo tungkol sa kanya. Siguro nga gumagawa lang ako ng dahilan. Sana hindi kayo magsisi sa huli. At sana hindi mo kalimutan na hindi kita sinabihan. Paano kayo magkakaayos? Nandun siya sa bago niyang pineperahan. Aalis na po ako. Isme! Hindi pa ako pumapayag na umalis ka. Kailan ka babalik? Pumayag ka man o hindi mama, aalis ako. Hayaan niyo akong umalis muna. Dahil simula ngayon ay hindi na kita pakikialaman sa pakikipagrelasyon mo kay Isko. Ayoko maging kontrabida sa buhay mo at sa kasiyahan mo. Pero hindi ako papayag na makikinabang siya sa pera ni Papa. Pakisabi, magtrabaho siya kamo. Ang laki ng katawan niya, walang pakinabang.
Hindi ko alam kung kailan ako uuwi. Sana pagbalik ko nakapag-isip-isip na kayo ng maayos. Anak, mag-iingat ka. Mag-usap tayo ng maayos kapag nakabalik ka na. Gustong tumulo ng luha ni Isme nang marinig ang salitang anak mula sa kanyang ina. Matagal na panahon din bago niya narinig yun. Lihim siyang nagpapasalamat dahil naaalala pa ng ina na meron siyang anak. Walang lingon-lingon si Isme na lumabas siya ng bakuran ng bahay. Sa totoo lang ay ayaw niyang iwan ang kanyang ina dahil hindi siya sanay. Hindi naman siya galit sa ina. Naiinis lang siya rito dahil hindi nag-iisip ng mabuti. Ang gusto lang naman niya ay magising sa katotohanan ng ina at iwan si Isko. Tanaw na ni Isme ang kaibigan na nakatayo sa harap ng pinagtatrabahuhan nito. Agad naman siyang nakita ni Marta at sumakay sa tricycle para magpahatid sa terminal ng bus. Pasensya ka na kung medyo natagalan ako. Akala ko nga ay hindi ka na darating. Mabuti at pinayagan ka ng mama mo. Wala siyang magagawa kung aalis ako. Mabuti na rin yun para makapag-isip ako. Dahil kung sa bahay lang, naku, naiirita ako ron. Baka mabaliw ako sa kakaisip. Hayaan mo. Sinasabi ko sa'yo, Isme, mawawala yung problema mo sa mama mo kapag nandun na tayo sa Sitio Bicol. Huwag kang maiilang sa pamilya ko, ha? Feel at home ka dapat. Oo naman, sabi mo eh. Malayo ba ang lugar mo? May kalayuan din. Siguro 3 oras ang itatagal natin sa biyahe. Matulog muna tayo, Isme, saka gagabihin tayo ng dating doon. Magpapasundo na lang tayo sa papa ko kapag nandun na tayo sa terminal. Sinubukang matulog ni Isme pero hindi yun umubra. Tulog na rin si Marta nang tingnan niya ito. Kaya ang ginawa niya ay pinagmasdan ng mga tanawin sa labas ng bintana ng bus. Hindi niya namalaya na nakatulog siya hanggang sa naramdaman na lang niya na mayroong tumatapik sa mukha niya. Nang magmulat siya ng mga mata ay mukha ni Marta ang bumungad. Bakit Marta? May problema ba? Gising na, nakarating na tayo sa Sitio Bicol. Halika na, bababa na tayo. Gabi na pala, kaya gutom na ako eh. Ito na ba ang lugar mo, Marta? Ang sakit ng puwet ko dahil sa tagal ng biyahe. Ako nga rin gutom na. Pero huwag ka mag-alala, papunta na si Papa para sunduin tayo. Sa bahay na lang tayo kumain. Tiyak ako may niluto na sila doon. Ito na ang lugar ko, medyo hindi mo makita ang kagandahan dahil gabi. Hayaan mo bukas mamamasyal tayo. Grabe, ang sakit ng puwet ko. Hindi ko na malaya na nakarating na tayo. Malayo ba ang bahay niyo dito sa terminal? Hintay lang tayo saglit, malayo ng konti. Ayun ang sundo natin. Papa! Nandito kami! Siya na ba ang papa mo? Mukhang bata pa ang muka Siyempre, hindi gaanong stress sa buhay kaya bata pa ang muka. Hi pa! Mano po? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Kanina pa ba kayo naghihintay? Hindi naman pa. Siya nga po pala ang kaibigan ko, si Isme. Isme, siya ang papasid ko. Magandang gabi po, Uncle. Magandang gabi rin sa iyo, Isme. Welcome sa Sitio Bicol. O siya, sumakay na kayo para makauwi na tayo. Alam ko na gutom na kayo. Gutom na talaga kami pa. Masakit na ang tiyan namin. Kumusta kayo dito? Maayos naman kami dito. Kahit hirap sa buhay ay kinakaya. Doon na tayo magpatuloy ng kwentuhan sa bahay. Gumagabi na kasi. Kanina pa naghihintay ang mama mo sa'yo. Sumakay na si Isme sa habal-habal kasama ang kaibigan at ang ama ni Marta. Masasabi ni Isme na maganda nga ang lugar ng kaibigan kahit gabi. Dahil mayroong street light ang bawat kanto. Hindi katulad sa kanila na walang ilaw sa daan. Huminto ang habal-habal na sinasakyan nila sa isang simpleng bahay. Sinuyod ni Isme ang kabuuan ng bahay. Maganda yon para sa kanya. Medyo may kaya din kasi ang pamilya nila Marta. Sa labas pa lamang sila ng bahay ay sinalubong na sila ng ina ni Marta. Pinakilala naman si Isme ng kaibigan sa pamilya nito. Marami ang mga tao sa bahay nila Marta dahil nga kaarawan ng ama niya. Kaya naman imbitado ang mga kapitbahay. Marta, ang ganda naman ng bahay niyo. Pangyayamanin Saka ang daming tao. Hindi porkit nakasimento at yero na ang bahay yayamanin na agad. Nagtutulong-tulong kasi kaming magkakapatid na merong trabaho sa pagpapagawa ng bahay na ito. Ganito talaga dito, Isme.
Kapag may handaan ay imbitado ang mga kapitbahay. Pumasok na kayo sa loob. Anak, asikasuhin mo ang kaibigan mo. Marami pa ang bisita ng mama mo na dapat namin intindihin sa labas. Isme, iha, huwag kang mahihiya ha. Kumain ka lang dyan sa loob. Okay po, Tito Sid. Ang bait naman ng magulang mo, Marta. Saka ang iba mo pang pamilya. Salamat, Isme. Sabi ko sa'yo mababait sila. Kaya huwag kang mailang. Yung iba ko nga na kaibigan na taga rito tinuturing din nilang pamilya. Tara na sa kusina, kumain na tayo. Busog na busog si Isme dahil sa masasarap na nakahain na pagkain. Nang matapos silang kumain ay dumiretso sila sa kwarto saka nagpahinga. Natapos na ang handaan kila Marta kaya naman maaga silang nakatulog. Kinabukasan, habang nagkakape sila ay naalala ni Marta ang kaibigan niyang si Joy. Wala ito kagabi sa bahay nila at ang mga magulang lang nila ang nakita ni Marta. Marta, ayos ka lang ba? Puno na ng tubig ang baso mo, baka mapaso ka. Hala, wala, hindi ko napansin. Masyado kasing lutang ang isip ko Paano mo mapapansin nakatulala ka habang nagsasalin ng tubig sa baso? Ano bang iniisip mo? Oo nga Marta, parang ang lalim ng iniisip mo dyan. Kasi po Papa, nakita ko kagabi si Tita Helen at Tito Ping dito kagabi. Pero si Joy ay wala. Hinanap ko nga baka nasa tabi-tabi lang Hindi ko na din nakausap ang magulang niya kasi umalis na. Hindi pa pala namin nasabi sa iyo ang nangyari sa kaibigan mo. Ano pong nangyari sa kanya? Wala na si Joy. Patay na ang kaibigan mo, anak. Nung nakaraang buwan lang siya inilibing. Nakakaawa nga ang naging pagkamatay niya. Ano? Patay na si Joy? Sayang hindi man lang kami nagkita ulit bago siya mamatay. Ano po bang kinamatay niya, Pa? Palaisipan ang dahilan ng nangyari sa kanya. Napaka-misteryoso. Hanggang ngayon ay hindi nalaman ng magulang ni Joy ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Paano niyo po nasabi na misteryoso? Hindi man lang ba siya dinala sa ospital? Ilang beses na siyang dinala sa pagamutan pero walang makita ang mga doktor na kakaiba sa katawan niya. Pero ang nakapagtataka ay mayroong mga insekto na lumalabas sa katawan ni Joy. Usap-usapan din dito sa amin na parang kinulam o di kaya ay binarang ang bata na yun. Kulam at barang? Sino naman ang gagawa nun sa kanya? Mabait na tao si Joy at pala kaibigan. Kaya imposible na ipakulam siya at ipabarang. Saka wala namang ganun sa atin dito. Yun din nga ang nakapagtataka kung sinong gumawa nun sa kanya. Saka isa pa, balita rin dito na bago magkaroon ng malubhang sakit si Joy, ay mayroon nakakita sa kanya na mayroon siyang kasamang lalaki. Yun ang pinaghihinalaan nila na baka ang taong yun ang may gawa noon kay Joy. Hindi yun kulam. Kung meron man na lumalabas sa katawan niya na insekto, barang nga yun. Ibig sabihin, merong bumarang sa kanya para mamatay. Matindi siguro ang galit sa kanya. Kung barang nga yun, ibig sabihin meron ditong mambabarang sa amin, Isme. Nakakatakot naman. Bakit naman babarangin si Joy? Napakabait ng batang yun. Halos kilabutan si Marta dahil sa nangyari sa kanyang kaibigan. Malakas naman ang kutob ni Isme na barang ang ikinamatay ng kaibigan ni Marta. Habang ang ina naman at kapatid ni Marta ay tahimik lang na nakikinig sa usapan nila. Maaaring hindi agad nadala sa manggagamot si Joy kaya hindi napigilan ang barang. Pakiramdam ni Isme ay malakas ang bumabalot na kapangyarihan sa taong gumawa nun. Hindi po kasi natin masasabi na porket mabait hindi na pwedeng barangin. Ang pambabarang kasi ng isang tao ay nagmumula sa inggit, may kaaway o di kaya kapag meron tayong nasasaktan na tao. Kung hindi ako nagkakamali baka mayroong nakuha sa pagmamay-ari ni Joy ang nambarang sa kanya. Kaya gano'n na lang ang lakas ng kapangyarihan niya para mamatay ito. Teka lang, parang ang dami mong alam tungkol sa barang, Isme. Anak po kasi ako ng mambabarang kaya marami akong alam. Kaya nga kailangan natin mag-ingat ngayon sa mga taong nakakasalamuha natin at kailangan din natin na hindi tayo makasakit. Iba na gumanti ang mga tao ngayon. Talagang gusto nilang pahirapan. Kung hindi kulam, babarangin nila. Mabuti na nga lang walang naiinggit sa amin dahil medyo maganda ang buhay namin.
Saka Papa, wag po kayo mag-alala dahil mabait itong si Isme. Maayos naman kayo nakikisama sa mga tao dito. Kitang-kita ko yun kagabi. Parang fiesta nga dito sa inyo dahil sa dami ng tao na imbitado eh. Siya nga pala Papa, aalis po kami mamaya ni Isme. Ipapasyal ko lang itong kaibigan ko. Walang problema. Basta ba mag-iingat kayo? At huwag magpapagabi sa pag-uwi, ha? Umalis na sila Isme at Marta. Naisip kasi ng kaibigan na umaga sila mamasyal para marami silang mapuntahan. Inubos nila ang oras nila sa pamamasyal. Mayroon ding binili si Isme na pwede niyang maging remembrance. Dahil sa hindi tumitingin si Marta sa kanyang dinaraanan, mayroon siyang nabunggo na lalaki habang namimili ng mga pwedeng bilhin. Medyo malayo rin sa kanya si Isme. Naku, pasensya na kuya. Hindi ko sinasadya. Okay lang ba kayo? Ayos lang. Wala namang masakit sa akin. Ikaw, may masakit ba sa'yo? Wala, ayos lang ako. Sige, aalis na ako ha. Pasensya na ho ulit. Sandali, pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Saka, taga dito ka ba sa Santa Barbara? Ako si Marta. Taga rito ako. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Elmir. Masaya akong makilala ka, Marta. Papaalis na ako. Sige, aalis na rin ako. Baka hinahanap na rin ako ng kaibigan ko eh. Hoy Marta! Nandito ka lang pala? Kanina pa kita hinahanap. Sinong tinitingnan mo dyan? Naku, sorry Isme. Meron kasi ako nabunggo na lalaki kaya medyo natagalan ako. O ano, nakabili ka na ba? Ganun ba? Oo, nakabili ako. Ang gaganda nga eh. Saka alam mo, gusto kong bilhin lahat ang nakikita ko dahil ang gaganda at ang mumura pa. Dapat nagdala ka ng maraming pera. Umuwi na tayo, Isme. Pagod na ang mga paa ko. Pumayag si Isme na umuwi na sila. Nang makauwi sila ay nilagay niya muna sa tabi ang mga binili. Tumulong din siya sa ginagawa ng magulang ni Marta. Ang ganda talaga dito sa inyo. Sabi ko sa'yo, di ba? Mag-e-enjoy ka rito at malilimutan mo ang problema mo. Masaya talaga dito si Isme. Mabuti nga at nakapunta ka dito. Kaya nga po eh. May problema po kasi kami ng mama ko. Nagkaroon kami ng konting tampuhan. Nako, dapat ang konting tampuhan, hindi pinapalala. Dapat inaayos agad. Hindi ko na itatanong sa'yo kung taga saan ka, Isme. Kapag nakauwi po ako ay aayusin ko po ang problema namin. Mahirap din po kasi ang may tampuhan kami lalo na at dalawa na lang kami. Nakatira po ako sa Manila. Ibig mong sabihin ay wala ka ng ama? Ang layo pala ng lugar mo. Mabuti naman at nagkakilala kayo ng anak ko. Para naman hindi kami nag-aalala sa kanya. Opo, iniwan na kami ng papa ko. Kaya nga nagkaroon ng nobyo si mama tapos bata pa sa kanya. Yun po ang pinag-awayan namin. Marami na ang kaso na ganyan. Marami ang nag-aasawa kapag namatay ang mga asawa. Ang mabuti pa, pagbigyan mo ang mama mo sa gusto niya. Maiba tayo ng usapan. Huwag na natin pag-usapan ang tungkol sa mama ni Isme. Ay siya nga pala Papa, kilala mo ba si Elmir? Sinong Elmir? Marami ang may pangalang Elmir. Yun po bang binata na taga rito sa atin? Bandang 12:00 ng tanghali habang nasa labas ng bahay si Isme para tawagan ng kanyang ina. Bigla na lang siyang nakarinig na parang nagkakagulo sa loob ng bahay nila Marta. Napakunot naman ang noon niya kung bakit maingay sa loob. Kaya naman patakbo siyang pumasok sa loob ng bahay. Nakita ng dalawang mata niya kung paano mamilipit sa sakit habang nakahawak sa tiyan ng ama ni Marta. Hindi alam ng lahat kung ano ang gagawin nila. Umiiyak na rin ang ina ni Marta. Papa, ano pong nangyayari sa'yo? Sobrang sakit ng tiyan ko. Parang hinahalukay sa loob. Tulungan niyo ako. Ano nangyayari dito, Marta? Isme, baka may alam ka na pwedeng gawin para mawala ang sakit ng tiyan ni Papa. Tulungan mo siya, Isme. Hindi ko na kaya ang sakit. Pakiusap, tumawag na kayo ng manggagamot. Akmang lalapit na sana si Isme kay Sid nang mapahinto siya dahil meron siyang nakita na isang insekto na kulay itim. Isa itong maliit na alupihan. Isa lang ang nasa isip ni Isme ngayon. Binabarang ang ama ni Marta.
Kaya naman biglang pinatay ni Isme ang insektong nakita niya at ginawa na ang dapat niyang gawin. Inilapat niya ang kanyang kamay sa ulo ni Sid at nagwika ng Latin na orasyon na siya lang ang nakakaintindi. Paulit-ulit binabanggit ni Isme ang orasyon na alam niyang malakas. Kaya naman unti-unting nagsisilabasan ang mga insekto sa katawan ni Sid at biglang namatay ang mga ito. Pawis na pawis si Sid nang magamot ni Isme at wala nang nararamdamang sakit pagkatapos. Anong nangyari? Binarang po kayo ng kung sino, Tito Sid. Buti na lang mahina ang gamit niya na Latin sa pambabarang kaya nasumpa ko ang masamang plano sa'yo. Barang? Sino naman ang gagawa nun kay Papa? Saka bakit may nakita kami insekto kanina na lumabas sa katawan niya? Ang mga insekto na nakita nyo kanina ay isang sugo ng mambabarang. Inuutusan nila ito na pumasok sa loob ng katawan ng tao para magbigay ng sakit. Katulad sa papa mo kanina, kung hindi ko naagapan ng pagpapaalis sa mga insekto na yon, maaaring ikamatay ni Tito. Diyos ko, salamat Isme. Mabuti na lang at nandito ka. Dahil kung wala baka mawalan kami ng ama. Saka ang nakapagtataka lang, sino ang mambabarang na walang ya ang gagawa nito sa'yo pa? Alam ko na. Malakas ang kutob ko na si Elmer ang gumawa nito sa akin. Siya ang mambabarang dito sa lugar natin. Siya rin ang gumawa ng pambabarang kay Joy. Si Elmer? Yung lalaki na kinuwento ko sa'yo na gustong manligaw sa akin? Tapos hindi ka pumayag? Paano niya kayo babarangin pa? At saka gaano ka nakakasiguro na siya nga ang nambarang kay Joy? Pasensya na Marta kung hindi ko sinabi sa iyong totoo. Para na rin sa katahimikan ni Joy sa kabilang buhay. Dating nobyo noon ni Joy si Elmer. Maayos naman ang relasyon nila. Hanggang sa nagkaalabuan nga sila at nakipaghiwalay ang kaibigan mo. Pero lumipas ang ilang linggo, nagkaroon na ulit ng nobyo si Joy at doon nga nagsimula ang lahat. Nagkaroon siya ng malubhang sakit. Patay na siya nang maabutan ng magulang niya sa kwarto at may mga insekto na lumalabas sa katawan niya. At sobrang baho daw ng amoy noon kaya ipinalibing na lang siya kaagad. Ganun pala ang nangyari sa kanya. Pero wala naman dahilan si Elmer para barangin ka, Papa. Nagkaroon kami ng konting pagtatalo. Napasobrang mga sinabi ko sa kanya. Tapos pagka-uwi ko ay yun na, sumakit ng tiyan ko. Kaya nga sinabihan kita na umiwas sa lalaking yon dahil demonyo siya. Mas mabuti na siguro na bumalik ka na lang sa pinagtatrabahuhan mo. Mas ligtas ka doon. Hindi po matatakasan ng barang kahit saan man tayo pumunta o magtago. Lalo pa na kilala kayo ng Elmer na yon. Kahit sabihin natin na nasa malayo tayo, ay pwede niya tayong barangin gamit ang pangalan natin. Anong dapat nating gawin? Paano natin matatakasan si Elmer? Isme, hindi ba mambabarang ka rin? Baka naman may alam ka na isang bagay na pwedeng makatalo kay Elmer. Ang makakatalo lang sa kanya ay isang albularyo o di kaya kapwa niya rin na mambabarang. Kung ganun, pwede mo siyang labanan. Tulungan mo naman kami, Isme. Baka balikan kami ni Elmer. Huwag kayong mag-alala, habang nandito ako hindi niya kayo magagalaw. Saka para malaman natin na kung saan siya nagtatago, meron akong inutusan na insektong sugo ko. Isa sa mga alaga ko. Paano niyo nagagawa ang ganong bagay, Isme? Nakakamangha ang kakayahan niyo. Biruin mo, nakakausap mo ang insekto at nauutusan din sila. Saka naiintindihan mo ang sinasabi nila. Nakakamangha nga pero nakakakilabot din naman. Isa yun sa kakayahan ng mambabarang. Kaya namin sila nauutusan dahil sa mga orasyon na winiwika namin sa kanila. Hayaan nyo mamaya ay malalaman natin kung saan nakatira ang mambabarang na yun. Sumapit ang gabi. Habang nagpapahinga ang lahat ay bigla na lang napasigaw si Marta dahil meron siyang nakita na isang malaking bubuyog. Sa itsura pa lang nito ay nakakatakot. Naalerto ang mga kapatid niya at magulang kaya naman napatakbo sila kung saan naroroon si Marta. Akma na sanang papatayin ni Marta ang insekto nang pigilan siya ni Isme. Marta, wag! Wag mo sasaktan ang insekto na yan! Bakit naman? Mamaya makagat tayo niyan. Alaga ko siya, hindi yan nananakit. Uy Isme, baka kagatin ka niyan. Wag mo nga hawakan. Malay mo isa yan sa mga alagad ng mambabarang.
Maniwala ka sa akin, hindi siya masamang insekto. Ganon na lang ang pagkamangha ng lahat ng hindi kinagat ng insekto si Isme. Pinagmasdan nila Marta ang ginagawa ng insekto. Malapit ito sa tenga ni Isme at para bang may binubulong. Bumuka naman ang bibig ni Isme at nagwika ng orasyon sa mahinang boses. Bigla namang lumipad ang bubuyog na yon. Tama ang hinala ninyo. Si Elmir nga ang mambabarang at nakatira siya sa gitna ng kakahuyan. Ang sabi ng sugo kong bubuyog, nakita niya na naroroon si Elmir. Anong plano natin, Pa? Kailangan malaman ng lahat ng kapitbahay ang tungkol sa lalaking iyon. Dapat ay mapaalis siya dito o di kaya naman ay mabigyan ng leksyon. Aalis ako para ibalita sa lahat ang nalalaman ko. Masyado na hong gabi para umalis kayo. Ipagpabukas niyo na lang ang gagawin ninyo. Hindi pwede, kailangan mapuntahan ang bahay ng lalaking iyon. Baka mamaya ay tumakas pa siya. Papa, tama si Isme. Baka mapahama ka pa. Hindi natin alam kung anong kaya pang gawin ni Elmir sa atin. Wala nang nagawa pa si Marta nang hindi nagpapigil ang ama niya. Dahil sa pag-aalala ay sinundan nila ito. Malayo na sila sa bahay nang makita nila ang mga kapitbahay na may dalang mga ilaw at ang iba naman ay kawayan na mayroong apoy sa unahan. Nagkaisa ang mga taga-sitio Bicol na sugurin si Elmir sa kanyang tinitirhan. Nang malapit na ang mga tao sa gitna ng kakahuyan ay walang sabi na sinunog nila ang bahay ni Elmir. Ang iba naman ay sumisigaw ng mambabarang ka! Dapat kang mamatay! Tahimik lang sa isang tabi si Isme at Marta habang nakatingin sa bahay na tinutupok na ng apoy. Nagsialisa na ang lahat nang masigurong kasama si Elmir sa nasusunog na bahay. Sa tingin mo, Isme, patay na si Elmir? Hindi ko alam, Marta. Siguro kasama siya sa nasusunog niyang bahay. Pero malakas ang kutob ko na maaaring nakatakas siya. Kung sakali man na totoo ang hinala mo, pwede siyang bumalik at maghiganti. Natatakot ako sa kung ano man ang mangyayari sa amin, Isme. Maaaring maghiganti si Elmir. Huwag kang matakot, Marta. Ang dapat mong gawin ay manampalataya sa Diyos. Siya ang higit na mas may kapangyarihan sa lahat. Huwag kayong mag-alala. Imposible na makatakas pa siya sa sunog kagabi. Patay na mambabarang na yon. Nararapat lang yun sa kanya. Lumipas ang 3 araw. Naging kampante ang mga residente ng sitio Bicol na wala nang mambabarang sa kanila. Pero ganun na lamang ang pagtataka nila dahil sa nabalitaan na mayroong nakakita kay Elmir. Nagbigay yun ng takot at pangamba sa mga tao. Iniisip nila na bumalik si Elmir para maghiganti. Pero ang ama ni Marta ang punteriya ng lalaki. Habang kumakain ang pamilya ay bigla na lamang nakaramdam ng pananakit ulit ng tiyan ng ama ni Marta. Mas matindi na ang sakit na yon kumpara sa nakaraan. Pumasok ang kapatid ni Marta sa kusina at sinabi na nakita niya si Elmir sa labas ng bahay. Kaya naman lumabas sina Marta at Isme. Nanlilisik ang mga mata ni Elmir habang bumubuka ang bibig. Tumigil ka na, Elmir! Isa kang demonyo at mambabarang! Tigilan mo na ang papa ko! Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti sa tatay mong mayabang. Itigil mo na yan! Kung ayaw mong ibalik ko sa'yo ang ginagawa mo! Huwag kang makialam! Wala kahit sino man na makakatalo sa barang ko! Wala kahit isa! Marta, may ipagagawa ako sa'yo. Lahat ng makita mong insekto sa loob ng bahay nyo ay patayin mo. Kunin mo yung buntot pagi na nakasabit sa kusina nyo. Malaking tulong yun. Anong gagawin ko sa buntot pagi? Ihampas mo yun sa mga insektong lalabas sa katawan ng papa mo. Masasaktan si Elmir kapag sinasaktan ng mga sugo niya. Nakakonekta sa kanya ang mga insekto. Magmadali ka. Ako nang bahala kay Elmir. Agad namang nagmadali si Marta at ginawa ang inutos ng kaibigan. Nakita ni Isme na nahihirapan si Elmir sa kanyang sitwasyon. Para itong nangangati at hindi malaman kung saang banda ng katawan ng kakamutin. Dahil yun sa ginagawa ni Marta sa mga insektong alaga ng lalaki. Kapag sinasaktan kasi ang alagang insekto ng mambabarang ay makakaramdam din ng sakit sa katawan ang nagmamay-ari nito. Sinimulan ni Isme ang pagwika ng Latin. Sa totoo lang ay nahihirapan din si Isme na harangin ang mga orasyon ni Elmir. Masasabi niyang malakas ang gamit ni Elmir na Latin.
Naglaban sila mata sa mata habang umuusal ng orasyon. Nagtagisan silang dalawa gamit lamang ang mga Latin na salita. Napaluhod si Isme dahil natalo siya ni Elmir. Ang akala ng binata ay panalo na siya pero nagkamali siya. Muling nagwika si Isme ng pinakamalakas na orasyon. Matinding sakit ang binigay niya sa kaharap na mambabarang. Sakit ng ulo na parang mabibiyak sa tindi ng sakit at ang paghilab ng tiyan. Itinaas ni Isme ang kanyang kamay para ikumpas sa hangin at utusan ng mga alagang insekto ni Elmir na pumasok sa katawan nito. Nagsisigaw sa sakit si Elmir, hindi niya alam ang gagawin. At hindi siya makapaniwala na nagawa ni Isme na utusan ng kanyang mga insekto. Binalaan kita pero hinamak mo ko. Masyado ka nagpakakampante sa kapangyarihan mo. Anong ginawa mo? Hindi ako papayag na matalo mo ako. Ang sakit ng ulo ko. Paano mo nagawang utusan ng mga sugo kong insekto? Isa kang mayabang na mambabarang. Inaabuso ang kapangyarihan. Hindi lahat ng kagaya natin ay hindi na natatalo. Masyado ka nagtiwala sa kakayahan mo. Tumigil ka na sa mga masasamang ginagawa mo. Nasa ganoon silang sitwasyon nang lumabas ng bahay si Marta at ang pamilya nito. Kinuha naman ng ama ni Marta ang buntot pagi at sinugod si Elmir. Pinaghahampas niya ito dahil sa galit. Sigaw lang ang nagawa ni Elmir, hindi na siya nakapanlaban pa. Ramdam din niya na nasa loob na ng katawan ng mga insekto. Tama na! Ayoko na pakiusap! Tama na! Hindi ko na kaya! Alisin mo na sa akin ang ginawa mo! Hindi ko kaya ang sakit! Aalisin ko lang ang orasyon sa'yo kung mangangako kang hindi ka na mananakit ng tao. Nangangako ako. Hindi na ako uulit pa. Hindi ko na gagamitin sa masama ang pagiging mambabarang ko. Maawa ka sa akin. Naawa si Isme kay Elmir. Wala naman siya sanang balak na pasakitan ng lalaki, pero kailangan yon para matuto si Elmir at malaman niyang hindi lang siya ang nag-iisa sa mundo na marunong mambarang. Muling nagwika si Isme ng orasyon para alisin sa katawan ni Elmir ang mga insekto. Lupaypay ang katawan ni Elmir nang mawala ang sakit na iniinda. Natalo ni Isme ang binata dahil kumpleto ang orasyon na ginamit niya, samantalang ang kay Elmir naman ay hindi kumpleto na orasyon na siyang ikinatalo niya. Sana'y natuto ka na sa mga maling nagawa mo. Umaasa akong tutuparin mo ang pinangako mo. Nagkamali ako. Nagawa ko lang naman yun dahil sa tindi ng galit ko. Hindi yun tamang rason para gamitin mo sa masama ang kakayahan mo na binigay sa'yo ng Diyos. Binigyan tayo ng kapangyarihan para gamitin sa mabuti at hindi para abusuhin. Humihingi ako ng tawad sa lahat. Simula ngayon, hindi nyo na ako makikita pa dito. Pangako yan. Hindi ka dapat bigyan ng pagkakataong mabuhay. Hayaan na lang ho natin siya. Kapag naisin ninyong mamatay siya ay para na rin kayong katulad niya na masama. Bigyan po natin siya ng isang pagkakataon na magbago. Nakakapagpatawad nga ang Diyos. Tayo pa kaya ng mga tao lang? Tama si Isme, Papa. Kapag pinatay natin si Elmir, wala na rin tayong pinagkaiba sa kanya. Hinayaan nila Isme na makaalis si Elmir. Simula nung mangyari yon ay hindi na nagpakita pang muli ang binata sa sitio Bicol. Naging tahimik na at masayang namumuhay ang mga tao doon na walang takot na nararamdaman. Pinasalamatan nila si Isme sa malaking tulong na nagawa. Araw ng Sabado, yun din ang araw na uuwi na sina Isme at Marta. Ayaw pa sana silang paalisin pero hindi na nila napigilan pa ang dalawa. Pasensya na po kung hindi ko na mapagbibigyan ng kagustuhan nyo. Nag-aalala na po kasi ako sa mama ko eh. Ganoon ba, Iha?
Huwag mo nang intindihin ang kagustuhan ng kapatid ni Marta at ng asawa ko. Basta ba, sa susunod na bumisita kayo ulit dito, isama mo ang mama mo, ha? Wala pong problema, isasama ko po siya. Salamat po sa maayos niyong pagpapatuloy sa akin dito ha. Naging mabuti po kayo sa akin. Wala yon. Naging mabuti ka naman sa amin. Saka salamat sa tulong mo. Kung wala kay, baka isa na ako ngayong bangkay. Malaki ang utang na loob sa'yo ng mga tao dito. Paano Papa? Aalis na po kami. Ma, huwag ka namang malungkot. Bibisita naman po ako ulit dito eh. Kailangan ko po magtrabaho para sa atin. Huwag mo nang intindihin ang mama mo. Mamaya'y magiging maayos din yan. Ikaw kasi, ang tagal mong bumisita dito sa amin. Sobrang busy po kasi sa trabaho. Hayaan niyo po sisikapin kong makabisita sa inyo. Aalis na po kami. Mag-iingat kayo sa biyahe. Sana'y magkaayos na kayo ng mama mo. Habang nakasakay sila ng bus pauwi ng Maynila ay nanalangin si Isme na sana ay maayos lang ang ina niya at sana sa pag-uwi niya ay maayos na silang dalawa. Narating na nila ang terminal at saka bumaba. Sumakay sila ulit ng tricycle at ilang minuto ang lumipas ay nakarating na silang dalawa sa lugar ni na Isme. O paano Marta, uuwi na ako ha? Magkita na lang tayo ulit. Aasikasuhin ko pa ang problema namin ni Mama. Sige Isme, sana ay maayos nyo na ang problema nyo. Magkita tayo bukas sa simbahan, magsisimba ako. Sige ba, magandang plano yan. O siya, sige na, alis na ako. Ingat ka sa pag-uwi mo. Naghiwalay na sila ng daan na magkaibigan. Nilakad na lang ni Isme ang distansya ng bahay nila. Malapit na siya sa kanilang bahay. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman kung masaya ba siya o maiinis na naman sa kanyang ina. Nasa tapat na siya ng bahay nang buksan niya ang gate na gawa sa kawayan. Sinarado niya ang gate at pumasok sa loob. Nakakailang hakbang pa lang siya nang lumabas ang kanyang ina mula sa loob ng bahay, kasama ang isang ginang. Agad naman siyang napansin nito para mapatingin sa kanya ang ina. Kinumusta siya ng ginang nang makalapit sa kanya at umalis na. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit kung saan nakatayo ang kanyang ina. Hindi pa siya nakakalapit nang sinalubong siya ng ina at niyakap ng mahigpit habang umiiyak. Isme, anak, umuwi ka. Akala ko hindi ka na uuwi. Saan ka ba galing? Nag-alala ako sa'yo, baka kung napano ka na. Galing po ako ng Sitio Bicol kasama ko si Marta. Kamusta po kayo rito? Maayos naman ako, halika sa loob. Kumain ka na ba? May pagkain sa kusina. Gusto mo ng kape? Ipagtitimpla kita. Hindi na po, ako na lang ang magtitimpla ng para sa akin. Bakit po kayo umiiyak? Hindi ko kasi papigilan ng umiyak. Dahil sa mga pagkukulang ko sa'yo. Alam mo, simula nung umalis ka, doon ko lang naisip ang mga maling nagawa ko. Marami akong pagkukulang sa'yo. Hindi ako naging mabuting ina. Tama ka. Dahil kay Isko ay nakalimutan kita. Sana'y mapatawad mo ko, anak. Patawarin mo si Mama. Kalimutan na lang po natin yun. Masaya po ako na nagbago ka, Mama. Namiss po kita. Matagal na po kitang pinatawad. Salamat, anak ko. Gagawin ko lahat para makabawi sa'yo. Mahal kita, anak. Ikaw ang kayamanan ko na hindi matutumbasan ng kahit na sino. Mahal din po kita, Mama. Patawarin mo po ako sa mga nasabi ko sa'yo. Kumusta pala kayo ni Isko? Alam mo, sana nakinig na lang ako sa'yo. Tama ka, Isme. Manloloko si Isko. Nahuli ko siyang may kasamang ibang babae at pera lang talaga ang habol sa akin. Ang tanga ko talaga at hindi ako nakinig sa'yo. Simula nun, hindi na siya pumupunta rito. Huwag niyo na po sisihin ang sarili niyo. Biktima lang din po kayo ng pagmamahal. Ang importante ay nalaman niyo ang tunay na motibo ni Isko sa inyo. Magsimula po tayo, Mama.
Oo, tama ka. Magsisimula ulit tayo. Tayong dalawa lang. Matanda na ako. Dapat ay inilalaan ko sa'yo ang mga oras ko. Magpapakainan na ako sa'yo, anak. Sobrang saya ang naramdaman ni Isme nang magkaayos sila ng ina. Buong akala niya ay hindi na sila magkakaayos pa. Walang mapagsidla ng kasiyahan niya. Tuwing linggo ay nagsisimba silang mag-ina para magpasalamat sa Diyos. At naikwento rin ni Isme sa kanyang ina ang ginawa niya sa Sitio Bicol. Kumalat din ang balita sa ibang lugar na silang mag-ina ay mga mabubuting mambabarang na nagmula pa sa mga ninuno ang kanilang kaalaman sa barang. Kaya naman marami ang pumupunta sa kanila para magpagamot. Masaya ang mag-ina na nakakatulong sa kapwa na nangangailangan ng tulong nila. Nagpatuloy silang mag-ina na mamuhay ng tahimik at pakiramdam ni Isme ay palagi niyang kasama ang Diyos sa bawat hamon ng buhay at pagsubok na dumarating sa kanila. Hindi lahat ay natutuwa sa kanila, lalo na ang mga kagaya nilang mambabarang. Nagagalit sa kanila ang mga ito dahil kinokontra ang barang na ibinibigay nila sa mga tao. Isang araw, galing sa palengke si Isme, naabutan niya ang ina na namimilipit sa sakit ng ulo. Ma, bakit po? Anong nangyayari sa inyo? Parang may sumasalbahe sa akin, anak. May nagagalit sa atin, kaya binabarang ako. Loko pala yun ah. Sandali nga po. Doon na po kayo sa kwarto at gagamutin ko po kayo. Ilalagay ko lang sa kusina itong pinamili ko. Aray! Bilisan mo anak! Ang sakit ng ulo ko! Pakiramdam ko ay may mga insektong tumutusok-tusok sa ulo ko. Naririnig ko rin ang ingay nila. Parang mababasag ang tenga ko sa sobrang lakas ng tunog. Mukhang malakas po ang barang na ginawa sa'yo, ma. Sinimulang gamutin ni Isme ang kanyang ina. Nagsindi siya ng itim na kandila at saka nagsimulang umusal ng orasyon. Ipinatong niya ang isang kamay sa ibabaw ng ulo ng kanyang ina. Pagkatapos ay inilapit naman niya sa kanyang bibig ang kandilang hawak ng kabila niyang kamay. Pagkatapos niyang mag-usal ng orasyon, ay hinigop niya ang usok ng kandila saka ibinuga ito sa ulo ng kanyang ina. Napahawak naman si Linda sa kanyang ulo dahil sa sobrang sakit. Damang-dama niya na may lalabas na mga insekto mula sa ulo niya. Lalong nagsisigaw sa sakit si Linda at halos iuntog ang ulo sa higaan. Hindi naman huminto sa ginagawa si Isme. Lalo niyang nilakasan ang orasyon at paulit-ulit na binugahan ng usok ang ina. Hanggang sa isa-isa nang maglabasan ng mga insekto sa tenga ni Linda. Napakaraming mga putakte ang nagliparan at nagpaikot-ikot sa buong silid. Pawis na pawis si Linda matapos gamutin ni Isme. Halos maubusan siya ng lakas dahil sa pakikipaglaban sa barang ng kanilang kaaway. Muling nag-usal ng orasyon si Isme pagkatapos ay binugahan ng usok ang mga insekto. Binuksan niya ang bintana at saka inutusan ng mga ito na bumalik sa kanilang amo at doon gawin ang trabahong iniutos sa kanila. Nang tuluyan ng maubos ang mga insekto ay isinarado na ulit ni Isme ang bintana, saka niya pinatay ang kandila. Sino ang sumalbahe sa akin, anak? Sino ang gumawa nito? Mga mambabarang po. Galit sila kasi pinapagaling natin ang mga binibigyan nila ng barang. Kaya nagsugo sila ng insekto para patayin kayo. Magagalit talaga sila sa atin kasi ginagamit natin sa kabutihan ng pambabarang. Dapat po tayong gumawa ng pangontra, ma, para hindi na nila tayo magawang atakihin. Tama ka, anak. Kabilugan ng buwan at Biyernes na ang petsa ay 13 nang magsagawa ang mag-ina ng proteksyon para sa kanilang sarili. May tig-isa silang botelya na naglalaman ng langis. Dinasalan nila ito ng ilang ulit hanggang magkarga ng malakas at mabisang orasyon na kokontrahin ang mga barang ng mga masasamang nilalang. Nang matapos nila yon, palagi nilang ibinubulsa kahit saan magpunta. Hindi nila yon inaalis sa kanilang katawan. Mula noon, mabilis nilang nararamdaman ang kapangyarihan ng mga kalaban, kaya mabilis nilang nakokontra. Parang dumadaplis lang ang orasyon ng mga ito sa kanila.
parang sumasabay lang sa ihip ng hangin. Isang araw, dumalaw ulit si Isme sa kaibigang si Marta. Matagal bago siya nito pagbuksan ng pinto. "Marta, bakit ang tagal mo magbukas? Teka, bakit ganyan ang itsura mo? May sakit ka ba?" "Oo, Isme. Ilang araw na akong palaging nahihilo at nasusuka." "Hala ka! Sinong ama niyan? Lagot ka sa papa mo." "Sira, alam mo namang wala akong boyfriend." "Eh bakit? Sandali nga doon tayo sa loob at baka lalo kang mahampas ng hangin dito sa labas." Pagkapasok nila sa loob ay kaagad na sinalat ni Isme ang noo ng kaibigan para malaman kung gaano kataas ang lagnat nito. Sa pagdampi pa lang ng kanyang palad ay naramdaman na niyang iba ang sakit na dinaramdam ng kaibigan niya. "Hala, parang may mali sa'yo." "Anong mali? Huwag mo nga akong takutin." "May nakagalit ka bang tao?" "Ha? Bakit?" "Para kasing may sumasalbahe sa'yo. May nagalit sa'yo kaya binigyan ka ng sakit." "Sandali, hindi kaya yung lalaking binasted ko?" "Bakit? Ano bang ginawa mo at nagalit siya?" "Naiinis ako kasi ang kulit-kulit niya eh. Sinabi ko na ngang ayoko sa kanya ulit-ulit pa. Nung isang linggo kasi bago siya hindi na magpakita sa akin, natarayan ko talaga ng husto. Nasigawan ko pa." "Ah, kaya. Sa susunod kasi wag masyadong suplada." "Eh ang kulit niya eh, hindi makaintindi. Magagamot mo ba ako? Pakiramdam ko kasi kapag umiinom ako ng gamot lalong lumalala ang sakit ko." "Sumama ka sa bahay. Doon kita gagamutin, hindi pwede dito." "Sige." Dinala nga ni Isme ang kaibigan sa bahay nila. Isinakay na niya ito sa tricycle kahit malapit lang naman dahil sa sobrang panginginig ng katawan nito. Bukod doon ay ginaw na ginaw pa si Marta. Pagkarating nila sa bahay ay kaagad niyang dinala sa kwarto ang kaibigan. Pinainom niya muna ito ng mainit na tubig na nilagyan na niya ng bulong. Nang gumuhit ang mainit na tubig pababa sa sikmura ni Marta, nagsimula nang mamilipit sa sakit ang dalaga. Nagsimula na rin siyang pagpawisan ng butil-butil. "Ang sakit, Isme. Parang hinahalukay ang sikmura ko. Ang hapdi, parang may sugat ang tiyan ko. Ano bang ipinainom mo sa akin?" "Tubig na mainit lang naman." "Eh bakit ganun?" "Kasi nga tinira ka ng palipad hangin." "Ano yun?" "Isang uri ng sakit na idinadaan sa hangin." "Gamutin mo na ako. Bakit hindi mo pa ako ginagamot?" "Sandali lang, may hinihintay pa ako." "Ano pang hinihintay mo?" "Pinapalabas ko pa ang sakit na binigay niya sa'yo." "Ha? Paano? Lalabas ba yun? Saan naman lalabas? Tinatakot mo naman ako eh." "Ayan na, tingnan mo oh. Nagkaka-rashes ka na. Binigyan ka ng sakit na nasa loob ng katawan. Hindi niya talaga pinapalabas para hindi magamot. Mamimilipit ka lang sa sakit hanggang sa mamatay ka. Ang gusto niya talaga ipatayin ka, hindi pahirapan lang." "Sira ulo siya." Kinuha ulit ni Isme ang basong may laman na mainit na tubig. Inusalan niya ulit ito ng orasyon saka muling ipinainom sa kaibigan. "Ubusin mo yan para maglabasan pa ang mga rasya sa balat mo." Kada inom ni Marta sa tubig ay panay ang daing niya dahil sa hapdi ng kanyang sikmura. Para siyang umiinom ng likidong humihiwa sa kanyang bituka. "Parang hindi ko na kaya, Isme. Parang mamamatay na ako sa sakit na nararamdaman ko. Bakit ganito ang tubig na to?" "Mas mamamatay ka kapag hindi mo inubos yan, kaya mamili ka, buhay o kamatayan." "Gusto kong mabuhay. Hindi ako pwedeng mamatay, Isme. Kawawa naman ang pamilya ko sa amin kapag nawala ako." "Kaya, inumin mo na lahat yan. Pilitin mo. Kapag naubos mo yan, mawawala ang pananakit ng tiyan mo." Pinilit ubusin ni Marta ang laman ng baso. Kada inom niya ay lalo siyang nahihilo at nagsusuka pa siya ng malapot na laway. Nang maubos na niya ang tubig ay lalong dumami ang rashes na lumalabas sa kanyang katawan. Nawala na ang pananakit ng tiyan niya pero nangangati naman siya. Kapag kinakamot niya ang mga rashes ay pinagagalitan siya ni Isme. "Gusto mong masugat ka? Huwag mong kamutin." "Makati kasi, anong gagawin ko?" "Hayaan mo lang."
Nagsindi na ng kandilang itim si Isme at saka ipinatong ang kanyang kamay sa ulo ni Marta. Nag-usal siya ng orasyon. Hinigop niya ang usok ng kandila at saka ibinuga sa kaibigan. Paulit-ulit niyang ginawa ang prosesong yon ng 9 na beses. Pagkatapos ay inabutan niya ng langis si Marta. Ipahid mo sa balat mo para mawala ang pangangati. Natanggal ko na ang sakit na binigay sa'yo ng taong gumawa niyan. Mga ilang araw bago mawala ang rashes mo, maligo ka ng malamig na tubig. Paanong malamig? Lagyan mo ng yelo ang pampaligo mong tubig, tapos bibigyan kita ng kwintas para proteksyon mo sa mga manliligaw, sa mga mangkukulam at mambabarang, lalo na sa mga lalaking may gusto sa'yo tapos babasti din mo lang. Baka naman hindi na ako makapag-asawa niyan, Isme. Sobrang proteksyon naman yata yung binigay mo. Kapag may mabuting puso at kalooban, wala namang problema yan. Sa mga may masasamang pakay lang yan. Pero huwag ka naman kasing masyadong suplada. Magpaligaw ka na kasi para yung mga lalaking ayaw mo, hindi na makalapit kasi may magbabakod na sa'yo. Mas magandang proteksyon yun. Hay, sana nga may dumating ng para sa akin. Siguro may dumadating, tinataboy mo lang. Gaga. Pero salamat ha, buti talaga nandyan ka. Wala yun. Buti ka mo, pinasya lang kita. Kung hindi, baka hindi na kita maabutan. Oo nga. Sige, magpahinga ka na muna dito sa kwarto. Dito ka na muna matulog ngayong gabi. Kapag okay ka na talaga, saka ka na bumalik dun sa boarding house. O kaya, dito ka na lang kaya tumira. Sayang din ang upa mo ron. Oo nga pandagdag ko na rin yun sa ipapadala kila tatay, no? Ay, akala ko sa amin ka uupa. Di naman ako tatanggi. Ay, parang di kaibigan. Joke lang. Nagtawanan na lang sila. Pagkatapos ay iniwan na ni Isme ang kaibigan para makapagpahinga ito at makabawi ng lakas. Ilang araw ang lumipas at lumipat na nga sa kanila si Marta. Tuwing magbabakasyon ito sa kanilang probinsya ay sumasama na silang mag-ina. Kaya lalong nagkalapit ang kanilang pamilya.